Paborito mo rin ba ang longganisa? Marahil katulad ka rin namin na palaisipan kung paano nga ba ito ginagawa. At kung gusto mo itong malaman, tapusin mo ang videong ito. Samahan nyo kaming alamin kung paano napaunlad ng longganisa ang buhay ng ating kababayan. At kung paano nito natutulungan ang ating mga kapwa Novo Ecijano na magkaroon ng kabuhayan. Laban na, panibagong araw, panibagong tuklas. Nandito nga kami ngayon sa lungsod ng Cabanatuan. Ang lungsod kung saan matitikman ang isa sa pinakamasarap na longganisa sa buong Pilipinas. At sa araw ngang ito, sa barangay ng Kapitan Pepe, ay sasadyain natin ang isang nakikilalang gawaan ng longganisa. Kung saan ito ay dinarayo pa ng ating mga karatig lalawigan. Laban na, kilalanin na natin ang Cabanatuan's finest longganisa. Alam nyo ba na ang may-ari nito ay isang batang palengke? Ang kanyang ideya sa paggawa ng longganisa ay impluwensya pa ng mga nakaraang henerasyon. At dahil pangarap niyang maipagpatuloy ang legasiya ng kanilang operasyon, minabuti nilang magtatag ng kanilang sariling pangalan. Mga produktong garantisadong masarap sa murang halaga. At heto na nga, isinama nila kami sa kanilang planta, kung saan dito namin nasaksihan ang proseso ng paggawa ng longganisa. Una na nga dyan ang grinding process. Sa ngayon nga, ang nakasalang ay ang garlic longganisa. Sa makinang ito, ginigiling ang karne kasama ng bawang. Pagkatapos sa gilingan ay ipapasa na ito sa stuffing process, kung saan gamit ang pork casing o ang isaw ng baboy na pwede rin kainin, ay isisilid na dyan ang mga giniling. Matibay nga raw yan at hindi basta-basta nabubutas. Susunod na proseso ay ang tying o ang pagtatali. Dito sa Cabanatuan's finest longganisa ay mas minabuti nila na mano-mano lang ang pagtatali. Sa ganito kasing paraan ay mas nasisigurado nila na hindi basta-basta nabubutas ang longganisa. Pag napira-piraso na nga ang longganisa ay dadalhin na ito sa packaging. Mahalaga ang prosesong ito dahil dapat ay sakto sa timbang. De bali nga daw sobra, wag lang kulang. Naka-vacuum seal din ang kanilang packaging upang mas mapatagal at mapanatili nito ang magandang kalidad. Alam nyo ba na sa araw-araw ay nasa mahigit 600 pack ang produksyon ng kanilang longganisa? Sapat na upang matustusan ang kanilang napakaraming resellers sa buong Luzon. Kaya ikaw kung naghahanap ka ng karagdagang kita, pwedeng-pwede ka maging reseller ng masarap na longganisa. Makukuha mo ang kanilang wholesale price kapag bumili ka sa kanila ng 100 pack ng kahit na anong produkto. At dahil nandito na nga kami, hindi namin palalagpasin ang pagkakataong ito. Lalantakan namin ang kanilang bestseller na garlic longganisa, ang hamonado, at syempre ang ipinagmamalaki ng Cabanatuan, walang iba kundi ang batutay. Grabe, napakasarap ng batutay rito. Matamis tapos medyo maanghang. Saktong-sakto sa kamatis, itlog na pula at chicharon. Sobrang sarap ng pagkakatimpla nila. Hindi na nakakapagtaka kung bakit magsasampung taon na ang kanilang produkto. Kaya ikaw Lods, kung napapanood mo ang videong ito at kung gusto mong matikman ang kanilang napakasarap na timpla, ilalagay ko sa caption ang kanilang official Facebook page. Gawin mo na rin itong hanap buhay, panigurado hindi ka mapapahiya. Para nga pala sa inyong kaalaman, sila ay bukas araw-araw mula alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Madali lang hanapin ang kanilang pwesto dahil available sa Google Maps. Wala ka ring dapat ipangamba dahil ang lahat ay legal at FDA approved pa. Ngayon namin napatunayan na pwedeng-pwede talaga natin maipagmalaki ang longganisa ng Nueva Ecija. Hay, isang hanap buhay na naman ng ating kapwa Novo Ecijano ang naibida natin ngayon. Patuloy nyo po sana kaming samahan na suportahan at tangkilikin ang sariling atin. Ito po muli si SK Philip, isang proud probinsyano at isang proud Novo Ecijano mula sa bayan ng Laon. Kasama si Fredo at si Spencer. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli, paalam, ingat, and God bless. Laban na! Welcome to Cabanatuan!